Sa gitna po ng mga nagaganap na paghamon sa buhay ni Willie Revillame, may isang tao po silang hinahanap. Nasaan na raw si Kris Aquino? Nakakapanghinayang. Ang dami-dami ng hinayang dito kay Liza Soberano. Masakit pong tanggapin yung salita pero nalaos siya. Choice niya yan. Sa babaeng personalidad, ginawa siyang makina na nagtatrabaho ng kanyang asawa pero hindi po niya nakakawakan ang kanyang kinikita. Kumusta na po kayo mga mahal naming kachika? Syempre po, heto na naman kami para magbigay sa inyo ng mga latest na kwento at nababasa po namin ang inyong mga komento. Sa inyo pong ma-inspirasyong mensahe, dagdag po yun para sa amin at sa mga kababayan naman po natin na medyo nasasagasaan namin sa mga opinyon ang kanilang mga idolo. Okay pa rin po yun. Ang mahalaga, magkakasama pa rin po tayo sa ating programa. Tama, Romel? Kaya naman, tumutok lang po kaya dahil may init na chika ang hatid namin sa inyo. Ano naman kaya masasabi ng barikutot ng showbiz? Wendell Alvarez? Yes, siyempre, dahil painit na ngayon ang panahon, umiinit din ang aming mga isyong pag-uusapan. Alam mo, kinabog ka niya doon. Mag-iingat ka. Ay, naku, pinaghandaan na. Ayan. At syempre po yung sinasabi ni Barikutot na maiinit na issue, dito lamang po yan sa ating programa. Ito ang Showbiz Now! Tama siya. Ako hindi ako pala aircon na tao. Ngayon talaga umaga pa lang, sa gabi, talagang nag-aircon ako. Ang init. Ayan na, nagbago na ang panahon. Oo nga. Nako, at saka alam mo, simula na ng Kwaresma. Nung oo. Wednesday, Ay, Wednesday Ash na. Simula na ng pangingili. Oo. Simula. Nagtitika ka ba? Hindi nga, sabi daw nila, pagka ikaw daw aatin sa Ash Wednesday, simula daw yung pag-ano na huwag ka kakain ng karne, huwag ka kakain ng baboy. At saka panahon na ng pagninilay-nilay, ano? Oo. Ikaw, nagtitika ka? Parang hindi naman. Hindi naman. Parang ang oo. ginagawa ko na lang, wag gumawa ng kasalanan. Ay, perfect ka, gano'n. Wow. Kami makasalanan. Pinipilit lang naman. Oo. Pero pagka Friday na talaga, yung Biyernes Santo, Ayun. hindi tayo kakain ng karne. Ay, oo. Diba? Gulay-gulayan tayo. Tama. Diba naman? Okay, simula na po tayo mga kachika. Una na po ang pagtatanong ng ating mga kababayan. Sa gitna po ng mga nagaganap na paghamon sa buhay ni Willie Revillame, may isang tao po silang hinahanap. Nasaan na raw si Kris Aquino? Ay, Ano ang masasabi mo? Oo nga, ano? Kasi matatandaan natin, si Kuya Will pa ang nagpupush kay Kris Aquino para makapasok sa GMA. Nung mawalan siya ng programa Oo. sa ABS-CBN. Ito yung panahon na lugmok talaga si Kris Aquino na gusto talaga makapagtrabaho at makabalik. At ginawa ni Willie ang lahat-lahat. Pero hindi niya nakuha ang pagsang-ayon ng mga ekotibo ng GMA7. At saka naalala mo yung nung nandun pa sila sa ABS-CBN. Kapag ka nagtay-taping si Kris ng kanyang programa, si Josh at si Bindi nasa dressing room ni Willie, di ba? At ang sabi pa nga ni Kris, siya yung gustong-gusto kong personality kasi naging presidente ang mami ko, naging presidente ang brother ko, wala siyang hininging anumang pabor. Yun ang sabi ni Kris. Walang hininging pabor. So ngayon, nasaan ngayon siya? Palagay ko naman hindi ba nung nagpandemya, nagstay pa si Kris sa bahay niya sa Mindoro. Oo, sa Mindoro. Chinapper siya doon. Correct. At kinuha ulit siya ng chopper pabalik na Manila, di ba? Yes. Oo. Pero alam mo, malakas ang kutob ko na meron silang personal na komunikasyon. Oo. Ay? Pero bakit? knowing Kris, alam ko yung nasa utak nyo. Oh, di ba? Pero knowing Kris, kung totoong meron silang komunikasyon na ganyan, hindi siya makatitiis na hindi I-IG. i-IG. Ay, oo. Ipopost niya yun. Oo nga, nakakalungkot lang na sana ito yung mga panahon na talagang pagtanaw sana ng mga, ano mo yun? Kay Kuya Will na yung mga natulungan Importansya niya. ng pagkakaibigan. Oo. At saka siyempre, nahanap ni Kuya Will yung suporta ni Kris Aquino. Oo naman. Kasi sa lahat ng panahon, sabi nga ni Kris, magkaibigan sila ni Willie. Di ba? Walang hininging pabor, walang hinihinging anumang kapalit. Kaya gustong-gusto niya si Willie. At si Willie rin naman, di ba? Very open sa pagsasabi na. napaka-vocal. Oo, very vocal siya. At saka sinabi pa ni Kris, mahal na mahal ni Kuya Will si Si Josh Josh. at saka si Bimbi. Oo, di ba? lalo na si Josh, di ba? Nandun lagi sa kanyang dressing room. Oo. Pagkatapos ng taping ni Kris at saka palang kukunin
sa dressing room ni Willie, yung dalawa. Oo. Di ba? Correct. Pero sana man lang, no, kahit man lang sa post na IG post ni Chris Aquino na nandito lang kami, Will, mga ganun. Okay na yan, di Hindi ba? naman niya kailangang kampihan kung mali at sang-ayunan kung tama. Hindi kailangan ng mga ganon. Yung maramdaman mo lang na meron kang isang kaibigan na sa gitna ng dilim na ganito, may nagbibigay sa iyo ng ilaw. Dapat Ay, oo, diba? diba? Dapat sana Siyempre. ganon. Oo. Sabi nga kahit nakandila lang di ba? Correct. Basta may liwanag kang nakikita. At saka yung sa simpleng post lang na nandito kami para sa iyo, laban lang. Mga ganun, wala ka naman sinabing masama. Kundi pag ano mo lang, di ba? Support Pinalalakas lang. mo lang ang loob. Pero palagay ko, nagkataon kasi na nung dumating naman itong paghamon kay Willie na ito, may dinaramdam naman na physical Ay, si Chris. oo. At saka siyempre, Diba? nagkataon din siguro na ikaw yung ni Kuya Will. Oo. Kaya siyempre, pag ano siya doon, siyempre magkakaroon na naman ng kulay. Hindi. Eh di sana sabihin niya kay Willie, welcome to the club. Ay, oo, syempre. Mas maganda pa sana yan. Welcome to the club. It's a Oh, diba? tie. Oo. It's a tie, di ba? Pero hindi. Gusto kong isipin na meron silang personal na Komunikasyon, pag-uusap. oo. Oo. Dahil palagay ko naman kay Chris ay napakahalaga ng pagkakaibigan nila ni Willie Revillame. Ay, oo diba? naman. Hindi man natin nalalaman. Siguro, tahimik na lang nilang ginagawa yung kanilang pag-uusap. At saka yung suporta, hindi naman kailangan ipagmakaingay yun eh. Di ba? Ay, Yun. oo naman. Kaya lang, natutuwa si Chris, di ba? Yung 4 niyang autoimmune disease, di ba? Oo, nabuwasan na. 3 na lang. Correct. Oo. Unti-unti Eh, life-threatening yun, di ba? Unti-unti nung bumababa na. Oh. Palagay mo, itong taon na ito, matetrace na kung saan ang gagaling ang kanyang mga allergies. Ay siguro siyempre depende kasi sa doktor yan eh. Kasi kung yung doktor na sinasabi na, kasi kung minsan kasi pagka yung doktor, kini-question mo ang kanyang abilidad para lalong hindi ka pinagdududahan. pinagdududahan mo siya. Kung siguro ito yung bago niyang doktor, baka hindi na siya nagka-question. Pero di ba, Oo. meron ding doktor na, di ba meron yung pumunta ka kay ganito. Yung kakampi mo yung doktor, yung Kinakalma ka niya. hiyang-hiyang. Oo. Hiyang-hiyang. Correct, nanay, may ganon. Oh, may mga bata na nilalagnat, makita pa lang yung doktor, gumagaling na. Ay, oo, Di ba yung tama. hiyang? Ganon. Yung hiyang na tinatawag, di ba? tama. May mga ganun eh. Pero kasi sa Amerika kasi na iba naman kasi sa Amerika. Ibang kultura Ay, doon. Iba. Oo. Na parang sa straightforward lahat sila doon na hindi naglilihim-lihim, di ba? Hindi katulad dito, dadaanin sa magandang usapan. Ganito po yan, ganito po yan. Pag nararamdaman pa ng doktor na kung, ay, parang hindi niya matatanggap sa ibang araw na lang. May ganon. So, doktor, sa abroad, hindi. Sayang kasi ang oras nila, ang inaano sa Totoo oras. yan. Yes, time At is bawat gold. oras doon, talagang tama ka, time is gold. Correct. Bayad yun. Yung pagtawag mo nga lang sa doktor at magpapaano ka, Umaandar na hihingi yun. ka ng kaunting payo, umaandar na yun. Oo. Parang sa phone, per Correct. hour, di ba? Kaya ang hirap din eh. Pero wala tayong dapat ipag-alala. Sobrang yaman ni Chris Aquino. Kaya niya talagang tustusan ang kanyang pagkakasakit. Hindi mauubos. Ay, oo naman. Mauubos siguro ang laman ng bangko, no? Ay, pero siya hindi Ba't mauubusan. kaya matayo siya ng bangko na lang yun? Di ba? Napakaswerte naman ng mga tao na nung magkasakit merong agad-agad na mahuhugot sa kanilang bulsa. Di ba? Doon mo makikita yung difference no? Oo, Yung nga. malaking pagkakaiba ng mahirap sa mayaman. Ay, yan no? naman. Diyan mo talaga Ay, malalaman. oo naman. Kasi siyempre yung mahirap, pag binigyan lang ng resita ng doktor, sasabihin pa, Dok, tay ka muna ha, kasi maghahanap ako ng pambili ng gamot na yan. Oo, tama. Oo. Pupunta pa ako sa DSW, o pupunta pa ako sa Pipila pa ako. PCSO. Di ba Oo, yung mga oo, ganyan? oo, oo. Kung sa kay Chris, naku, kahit ilang resita ibibigay mo dyan, walang problema yung kayang-kaya niya bilhin yun, ang lahat ng resita. Sobra pa sa kailangan. Oo. Diba? Mapapasana all ka na lang Oo. talaga. Pero anong gusto nyo? Sakit na pisikal o ang mental health mo ang apektado? Ay, actually, parehong mahirap na meron ka niyan. Pero kung ako papipiliin, sa physical na lang kaysa sa mental. Kasi yung mental, iindahin ng buo mong katawan. At doon nagsisimula talaga. Correct. Ang lahat ng Tama. pagkakasakit natin, Correct. di ba? Doon talaga. Oo. Mental health is very, very, very precious. Correct. Alam naman natin na yung tinatawag nating depression, anxiety, Oo. yan yung kapag pinagtuunan natin ng pansin yan, walang laban ng pisikal. Ay, Totoo. syempre No? naman. Kaya mas masarap na yung maayos,
nakakatulog tayo na mahimbing, meron tayong katahimikan ng kalooban. Ito yung mga pag naiisip daw natin na hindi tayo pinalad na magkaroon ng pera, isipin lang daw natin yung mga bagay-bagay na nasa atin na hindi kayang bilhin ng pera. Yun naman di ba? Tahimik na buhay, tulog na mahimbing, Ayan. lasa sa pagkain, Ayan. kapayapaan ng kalooban. Hindi nabibili to. Ay, hindi. Kailangan ng pera. Hindi. Di ba? Kung meron tayo nito, feeling natin ang yaman-yaman na Ay, natin. syempre naman. Mas mahirap pang ang pakiramdam ng mga yaman kasi bakit ako? Saan ba nakakabili ng mga yan? Hindi nila pwedeng bilhin yun. Ay, wala Ay, talaga. oo. Walang presyo yun, di ba? Tapos, ikaw ba gusto mo talagang yumaman ka? Ay, hindi. Ayaw ko. Kasi pagka mayaman ka, Parang marami siya pa ako. yung... Para namang ayaw na ayaw. Ayaw na ayaw. Parang yung manonood, ano ba naman yan? Lahat nga tayong kataba para yumaman. Hindi, pero ang dapat, yung tamang-tama lang. Ayan. Yung may panggastos ka lang, oras na may sakit ka, o may meron kang huhugutan, di ba? Meron ka Dudukutin. Oo. Pero kung... Komportable lang. Oo. Pero kung sobrang yaman mo, tignan mo, ang mga sobrang mayaman. Tignan mo naman mga nangyayari sa kanila. Ano? Ay, sino Ay, yan? di ba yung mga mayayaman na hindi naman natin pang pangalanan po sa sobrang dami nilang pera, hindi na nila alam kung saan ilalagay. At Kung ano saan nangyayari ilalagay. sa At kanila? Kasi siyempre, naano sila ng depression, naano sila ng mga, siyempre, lahat ng mga bisyo na sa kanila. Ano yun? Ay kasi di ba? Ay, di ba katulad yung mga pagkamayaman ka na, di ba? Yung mga ibang mga... Money is the root of all evils. Evil. Oo. Tama, iba, bibili ng droga. Di ba? Yung iba, bibili naman. Di ba, nakita naman Nalululong sa droga. Nakikita naman natin at nababasa naman natin yung mga nangyayari sa mga mayayaman ng mga artista. Oo, di ba? Huwag naman yung mga artista. Hindi, lalo na sa mga international, sa mga Hollywood star, di ba? Yung mga ganun. Naku, Hindi, isa Nag-ibang bayan. Nag-ibang bansa. Nag-ibang bansa lang diba? Kasi siya. hindi nababasa naman kasi natin na, ay, si ganito, dahil sa pera, nako, namatay yan dahil na-overdose, ba? Namatay yan dahil inatakin, nasubrahan ng droga, di ba? May mga ganun ng mga ano. At saka alam mo, ang hirap talaga ng hindi balanse ang buhay, Yung komportable lang, yun ang pinakamasarap, di ba? Totoo. Nakakakain tayo ng gusto natin, na hindi naman sobra-sobra. Yes, 3 times Diba? a day. Oh, Oo. minsan nga meron pa nga tayong pang-apat midnight pa, snack. oo. Diba? Tama. Yun. Kita mo yung gaya ngayon, Eto, tabi-tabi, pero yung kay Chris Aquino. Oo, bilyonaryo ka. Pero tingnan mo, na-enjoy mo ba kapag ganitong ang sakit mo, hindi matunton kung saan nagsisimula? At kung pumapasok sa mo, kahit na wala akong pera, basta wala akong sakit. Totoo, Ay, oo, health is naman, wealth. tama, Oo. diba? No health, no wealth. Correct. Diba? Pero ang tanong, asan talaga si Chris Aquino? Nasa Amerika Sa ka. Amerika. Pero walang address, di ba? Nasa Newport, siya. Oo, Sa yun Newport Beach. Yung sabi niya, front beach na yung bahay niya, di ba? Beachfront. Beach front. Nabibilhin na pala niya, Nabili niya na. Bibilhin niya. Bibilhin pa lang naman. bibilhin pa lang. Hindi pa naman past tense, di ba? Ang tanong hindi naman pwede ipangalan sa kanya pag binili niya yun. Meron siya siyempre kaibigan doon na magiging co-maker niya. Gagaran siya sa kanya, di ba? Hindi naman posible yun, Nay. Sigurado ba Aquino, siya? apelido niya. Kung Ay, oo. ano ka ba? Ba't yung iba akin ang apelido? Oh. Anak ng presidente dati. Ba't Oo. may iba? Anak pa nga ng Oo. hari. Ay, iba talaga to si Chris Aquino. Sige, eto na lang. Ah. Total si Chris nasa Amerika. Based na siya roon. Gusto kong kausapin mo siya in the King's language. Ay! Pero huwag mo kakalimutan na hindi kanya kilala. Hindi ka niya kilala, ha? You know, Grace, you know me already now. If before... Right before you do not know me, now you know me. Wow! Why? Why does she know you now? Because I know you are always take your cell phone or your laptop and you see what happened in the Philippines. So that's why you have to view the showbiz now. You have to view. No, you have to view the showbiz now. Because if you because you want to be updated what happenings in our country, Philippines. Nag-rehearse? Oo. Nag-rehearse in the In the Philippines? Philippines. Oo. So, what do you want to tell her? So that's why, Chris, you just stay there and relax. See a movie.
Relax. Relax. Yeah, sit, relax, and see a movie. Okay, kantahan mo siya. Ayan ang gusto Ay, ni Chris. Oo, di ba? Baka mabawasan pa ng isa. Oo. Yung kanyang autoimmune. Ayo. Kasi sunod-sunod na yan eh. Nabawasan na isa, nabawasan hanggang wala na siyang sakit. Oo, na gusto naman natin. Yes. Okay. So, kakantahan ko siya ng, ito para sa kanya, magandang kanta. Ito Ano para kayang din. magandang kanta ito? Alam mo, sana nga alam natin yung Ang magandang init yan. pa naman ang panahon. Ay, nako. Okay. Sige ka. Ano Go. kaya ito? Kakantahan ko siya ng, ito magandang kanta ito, Chris eh. At saka Kuya Well, di ba? Ay, Oh, sige na, kantahin mo na. Puro ka intro eh. Tumitingin ka pa kay Ali. Oh. Eh, kakantahan ko siya ng kanta ni Tom Jones. Ay, di ba? ano kaya yung Tom Jones na ito? sino kaya? Ano yan? You're my words and my words. Alang words na kanta si ano? Oo, you're Wala. my world. World. You're my world. You're my words. You're my Oo. world. Bakit Ikaw ay- ang mundo ko. Oo. You're my words. Yung my words talaga yan. My words na kanta, you are my words. Oo. Eh, wala. Oo. You're my world. My everything. You're my world. Na, na, na. Pinipilit pa. Ay. Words daw talaga. So, dalawa kami, mali kami dalawa. Solo ka na lang. 2 versus 1. At yung words pala yun, hindi Oo, words. damang Baka pa. naman gusto mo ka, words don't Don't come come easy. Alam mo, hindi. Meron talaga yun. Galit, di ba? Pinandidilakan tayo. Words. Sabi niya, words. Oh, ayan, oh. You're my world. Oh. Ay, yung Okay my na. word pala, word pala talaga. Oh. Ano, mundo? Mundo. Mundo pala. You're my word. Di ba? Pero, kaso word din, pagkakinanta Oo, niya. wala rin talagang L. Ay, nako. Diyos ko po, itik na naging pato. Hindi ba mali din naman yung mga lyrics na yon? Oo, mali. Maling-mali. Oh. Hindi ba yun? Oo, mali. Maling-mali. Ayaw ni Chris Aquino Yan pa na naman ang ganyan. linya mo. Oo. Ano mangyayari kay Chris ngayon? Oh. Di. Ano? Dadagdagan yung sakit niya. Dahil sa stress. Dahil sa stress sa'yo. Sa kasi, kanta mo. Alam mo na si Chris Aquino. Oo. Halika na. Dito na tayo. Dito na Baka tayo. sakaling makita natin si Chris. Nako, eto na tayo sa seryoso. Ay, eto. Oo nga. Paano ko ba sisimulan ito? Eto, naku, pasabog po ito. Lahat magugulantang ang lahat. Ay, sigurado. Sa kwentong ito. Ito po ay sasalatin ko nang hindi ako nagpaalam. Hindi ako nagpaalam sa babaeng personalidad. Nadadaanin ko po sa blind item. Pero sa bandang dulo po ng aking kwento, matutumbok nyo rin po kung sino siya. Makikita nyo rin po sa puso nyo, mahahawakan nyo kung ano mararamdaman nyo. Ito pong female performer na aking ikukwento sa inyo, nabuhay po siya sa pagkanta. Bata pa lamang siya sa isang probinsya sa South. Siya na po ang naghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Nagtatanim siya ng mais, kasunod ng kalabaw, kumakanta siya. Hanggang sa lumuwas po siya sa Maynila at nakipagsapalaran. Nakilala po ang kanyang pangalan dahil tunay naman pong napakagaling niyang mga awit. Ang kanya pong buhay ay hindi perpekto. Nagkaroon siya ng mga karelasyon nung una hanggang sa may nakilala siya na naging ama ng kanyang mga anak. Tuwing kumakanta pala itong female performer na ito, ay hindi niya nahahawakan ng kanyang pera. Wala siyang nahahawakan. Wala talaga. Buwan-buwan po ang binibigay lang ng kanyang asawa ay 50,000. Pambayad ng mga utilities. Diba? Pagkain, tubig, ilaw, Oo. lahat. Nito pong nakaraang eleksyon ay may kwento. Gustong-gusto po niya yung ikinampanya niya sa Panguluhan. Kahit nga libre, papayag siya, makapagserbisyo lang sa paborito niyang politiko. Oo. Nagtataka siya kung bakit hindi siya tinatawagan ng grupo Hindi kinuha siya. para kumanta. Oo. Meron naman pong mga gabi na naroon siya, Mm-hmm. pero mabibilang sa mga daliri. Nalaman niya, kamakailan lamang, na kaya pala siya hindi kinukuha sa mga rally, sa kampanya. Ang hinihingi po palang talent fee ng kanyang asawa ay 400,000. Ay? 400. May mga kasamahan po siyang personalidad na nag-host. Di hamak na mas mababa pa ang asking price ng talent fee. May mga 3-4 na kampanya na napasama siya. Ang sabi ng kanyang asawa, honorarium lang daw ang binigay nung politiko. 20 mil. Ay. 20 mil. Grabe. Nagkabukuhan na lang po nitong huli nang magdesisyon na silang mag-iina na kailangan na nilang umalis sa kanilang bahay. Oo.
hihiwalay na sila dahil hindi na nila kaya ang ginagawa ng lalaki. Ganong ang babae na nga po ang nagtatrabaho, ang bumubuhay sa kanilang pamilya, nangangaliwa pa yung lalaki. Abay, ha? Iba't ibang babae pa nahuhuli ng anak doon sa telepono, 'di ba? Nakakaloka yan. Kung kumanta po itong female singer na ito, bigay na bigay po ang kanyang puso. Wala na kayong hahanapin pa. As in, kilala nyo siya mag-perform. Kayo ang kilala ninyo. Di ba? Sobra. Talagang world class ito. Birit kung birit siya. Oo, world class. Nakakalungkot lang po talaga na, sabi mo nga sa akin kanina, may mga tao talaga na walang swerte sa pakikipagrelasyon. Oo. Diba? Yung una kung saan may mga anak siya, nagkaroon din ng problema. At dito nga sa lalaking tinutukoy ko, ganun din po, nagkaroon ng problema. Ginawa siyang alipin. Ginawa siyang makina na nagtatrabaho. Pero hindi po niya nakakawakan ang kanyang kinikita. Akala ko pa naman, kapag nagpe-perform, kinukuha kasi namin yung surveys yun nitong female singer pag may mga shows kami. Sa Zirco. Yes, madalas. Madalas. Akala ko naman, tutok na tutok yung asawa niya dahil may concern na baka mamaya mahilo or what, ganon. Hindi pala. Hindi pala niya nahahawakan ang kanyang kinikita at may mga pailalim pala ito na pakikipag-usap sa mga producer nang hindi niya nalalaman. Nakakaawa naman si Sig. Nagdesisyon na siya. Hindi na talaga siya makatitiis pa. Humiwalay na siya at ang kanyang mga anak. Mabuti naman. Oo. At ang sabi nga niya, bahala na ang Diyos sa kanya. 'Di ba? Sa mga laban po sa buhay, mga kachika, akala po natin, ipinapanalo natin ang paghamon. Hindi po natin alam na akala natin tayo ang nagwagi. Pero tayo pa rin po pala ang nasawi. Yun na. Tuwan nyo na. Kakalungkot na. Nakakalungkot kasi unang-una, malapit na malapit sa iyo ito. Oo, malapit At sa atin. Kilala natin talaga ito, sobra. At saka sino mag-aakala na magkaroon sila ng problema ang dalawa ng kanyang kinasal? Nabasa mo rin yan, di ba, yung post? Eh, kasi iwan ko ba dito? Kasi ang sabi doon, nagsimula daw doon sa anak eh. Sa anak. Pinakialaman pati yung pera ng ng anak anak. na lalaki, ng female singer. Oo. Hanggang sa nagkaroon sila ng problema, humiwalay ng tirahan yung anak. male singer. Tignan mo. Mm. Pahimakas na pala Tsaka, noon. pera ang pinag-awayan, ang pangit. Pinakapangit na dahilan. Ba't palaging ganyan, pagka sa manager ang talent, pera kaagad ang dahilan, pinakadahilan. Pera talaga. Tsaka ang pangit pa, diba? Makadiyos pa ito si female. Makadiyos. So, Kaya nga ipinagpasa Diyos na niya. No, tapos iniisip mo talaga na silang dalawa, 'di ba? Ang center ng kanilang relasyon ay ang Panginoon, tapos yung pala may ginagawa pala yung isang Yung babae lang pala. yung babae lang pala ang At saka alam mo yun, yung nagtatrabaho ka ng singkad, yung lahat ginagawa mo para sa pamilya, yung pala, baliwala. Tsaka ako, nung nakita ko nga ito, di ba, nagpe-perform, sabi ko, ay, ang sweet naman nung asawa. Kasi, Tutok na tutok. Oo, siya yung aligaga, pupunta sa DJ. Kinukunan pa ng Correct. video. Oo. At saka bago sumampay yung si Miss si Miss nakapagpigil. Buti hindi tayo live. Di ba, Nay? Talagang siya yung nakikita ko sa barot pa rito. Ang sabi ko, ang bait naman ito. Yung pala, kaya naman pala mabait. Garapal naman pala yung ginagawa niya sa asawa niya. Ginagamit yung pangalan ng babae sa kanyang, alam mo na, Ang personal na. pambababae. Oo. Diba? Hindi kasi yung yung kanyang asawa. Ang tingin ko nga diyan parang one-man role siya eh. Siya ang manager, siya ang PA, siya ang photographer, 'di ba? Parang sa kanya lahat. Parang kinuha niya lahat yung responsibilidad para nakasandal yung babae sa kanya. Para hindi makagalaw. Ang tanging Diba? mali lang talaga ng female singer ito, dapat kasi hindi siya, yung mga personal na gano'n, dapat talaga kinokontrol niya pa rin sa kanya. Binigay niya na lahat ng responsibilidad, kaya wala siyang alam. At panay-panay ang pagpo-post ng lalaki na lahat ng mga ay sa kanya dadaan. Diba? Lahat. Mabuti lahat na ng yun. shows. Walang lumabas na may nakuha na ng advance. Wala naman. Ewan ko lang Diba? Ewan ko lang. Pero ngayon, malinaw na yung posisyon ng babae. Lahat ng shows, lahat ng performances sa kanyang anak na dapat dumaan. Ay, naku, dapat may kalat na yan. Kasi baka mahirap na. Sumingit-singit pa. Kumuha ng yung pinakamahirap yung kumuha ng advance. Pero nakakaloka yung nung nakarang eleksyon. Bibigyan mo ba ng 20? Oo. Yung Oo. singer?
na halos pati lalamunan at bituka halos isigaw na. Diba? Pag kumanta pa naman ito, galing sa paa, kaya mararamdaman mo pag umaakyat na. Namula rin sa puso. Oo, iba. Ganun po Nalaman niya, ba't kaya hindi ako iniimbita? Nagtanong siya doon sa nag-schedule. Kasi ang hinihingi na asawa mo, 400,000, which we cannot afford. Ay, grabe. Sa ilang gabi, na kinuha siya, 20 ang honorarium niya. Ako man ang politiko, hindi ko bibigyan ng 20. Ay, Itong oo. female performer na Tsaka to. hindi talaga magbibigay ng 20 ito. Sa galing niya yun, di ba? At hindi mo bibigyan ng 20. Oo. Di ba? Sabi ko nga akala natin tayo ang nagwagi. Pero tayo rin pala ang nasawi. Sawi. Yon. Ay nako, Kalungkot. bangkaan mo na itong susunod. Eto rin, isa din ito, nakakapanghinayang. Ang dami-dami ng hinayang dito kay Liza Soberano. Totoo. Nagmamadali sa fame. Nagmamadali. May Oo. naghihintay na taxi. Correct. At hindi natin malubos maisip, napakaganda ng sitwasyon. In fairness, ang ganda-ganda ng kalagayan niya dito. Biglang isang idlap na desisyon, meron na pala siyang nilulutong mga desisyon niya. At eto pa, nung palang nandito pa sila, si Enrique Hill nandito naman ngayon Opo. Nandito. ang nagmamanage na kay Ken, anak ni Tito Jun Rufino. Ah. Anak niya, si Ranbel. Ngayon, nung sila pala ay magka-love team pa, hindi naman nagkulang ang ABS-CBN ng Star Cinema. Nagpipitch sila ng project para sa dalawa. Hindi nila tinatanggap. Lalo yung girl, hindi niya tinatanggap. Kasi nga may Diba? plano na pala. Meron na palang pailalim Oo. na plano na aalis na at magtatangkang makapasok ng International. Hollywood. Oo. Meron pala sa mga hidden agenda. O kaya Alam mo, ang ano? kinaawa ko, hindi, naaawa ako kay Liza Soberano, pero ramdam ko si OG Diaz nung nagsalita siya na nanghihinayang ako kasi pinaghirapan naming lahat ito. Sayang. Diba? Hindi naman sumikat si Liza Soberano dahil lang sa kanyang ganda, dahil sa kanyang pag-arte. Kinailangan niya ng isang manager na magbebenta sa produktong ito Tama. para siya'y umangat. Ay, oo, Push. syempre. Oo, Iba diba? yun. Oo. Hindi na pwede na sarili niya ibibenta niya, di ba? Kaya, Na halos lahat ng pangyayari sa buhay niya, nakaagapay si OG. Oo. Kapag kami naninira, siya Oo. kagad yung nakaharang. At saka Oo. naiilang ang mga kapatid natin, mga reporter, na aksitahin Oo. sila. Isa kasi nga dahil kay Kay OG Diaz. lalo na nung, di ba, naichismis siya na nabuntis, di ba? Nasabi daw, pumunta ng Amerika, nabuntis siya, tapos nagpalaglag. Ito yung nung nagkaroon ng problema sa dapat sana siya'y Darna. Oo, Napila yung napila kanyang yung- daliri. oo. Oo. Pumunta pa si OG ng Amerika Oo. para lang makausap siya at pinakita ang mga tahi Mhm. sa daliri. Ano, ramdam na ramdam ko, tumatawid sa akin si OG Diaz na ito yung obra maestra, di ba? Sama-sama natin tong pinaghirapan. Oo. Lahat tayo ay naghirap para magtagumpay itong si Liza. Pero parang nabaliwala lang. Oo, kumbaga sa na yun, nasa gitna na siya eh. Mm-mm. Ilang hakbang na lang, eto na siya. Yun na eh. At saka, oo, maganda siya. Marami namang maganda na hindi naabot yung naabot ni Liza. Di ba? Totoo. Marunong siya umarte, pero mas maraming marunong umarte kaysa sa kanya. Pero dahil sa pagbebenta ni OG sa kanyang produkto at pag-guide na rin kay Liza, Oo. naabot niya yung pangarap niya. O paano ngayon ito? Hindi naman sila mayamang pamilya. Walang pumapasok sa kanya ngayon. Oo. Di ba? Umiiyak na nga yung tatay niya di ba? Dahil Paiyak-iyak pa. Hindi ko alam kung bakit siya umiiyak-iyak doon sa Facebook. Kasi sabi daw, umiiyak-iyak daw yung tatay ni Liza Soberano. Siguro baka nagsisi siguro ito. at nanghihinayang din. Naghihinayang kasi 'di ba yung career niya nandito sa Pilipinas, bakit pupunta pa doon sa ibang bansa? Ay, alam mo naman, pagkadating doon hindi naman ibig sabihin na kukunin siya kaagad. At nakita mo naman, Nakubutas ng karayaman lulusutan niya. At saka nakakapagtaka lang na no? Ang bilis niyang nagdesisyon na hindi naman natin nakitang magkadikit si, di ba, si James at saka siya. Alam mo, walang mabilisang desisyon. Matagal na panahon ng pinaplano yan. Mala. Simulado lang oo. sila. Meron na itong pailalim na plano. Meron na yan. Nakakapanghinayang kasi andun na siya dahil kay OG Diaz. Dahil sa pagsusulong ni OG Diaz sa kanya. Pagtulong. Ang mga commercials na lang. Ay, Diba? oo, yung Laki-laki commercial. ng kinikita niyan. Dami niyang endorsement. Ngayon. Diba? O ngayon, kailangan na lang niyang gumimik ngayon na nahack yung kanyang IG at ang kanyang FB. Na nung hindi na makatiis, sinabi na lang na hindi pala nahack. Oo. Magre-rebranding ng kanyang karera. Diba? Naghihinayang daw siya sa mga post daw doon na hindi yan na makikita, hindi yan na daw mariretrieve dahil Baka in-archive. Oo. Kung nga siya si Sarah, makukuha niya yun, hindi naman mabubura agad. Kasi mawawala Pwede yun. ba? Oo.
kakalimutan mo yung isang napakagandang nakaraan. Totoo. At nagbigay sa kanya ng kasikatan dito. Mismo. Ay, Pilipinas. Tagumpay niya, Totoo. kakalimutan niya ng pagano na lang, di ba? Correct. Alam mo tuloy ngayon, pag nakikita ko si Liza, napapailing na lang ako. Sayang na sayang. Tsaka napapansin mo, parang wala naman naghahanap sa kanyang fans. At saka sorry po sa salitang bibitiwan ko, pero totoo, ang lamig-lamig na talaga ng karera ni Liza Soberano. Maganda pa rin siya, naaalala pa rin siya ng kanyang mga tagahanga. Pero masakit pong tanggapin yung salita, pero nalaos siya. Choice niya yan. Oo. Maling atake, maling decision. Oo. Diba? Maaga talaga siya nalaos. Mhm. Diba? Hindi mo lang Mas masakit yung kanya. Oo. Maaga siya nalaos. At least nalaos siya kasi sumikat siya. Yun, maganda yun. Meron niyang mga nalalaos ng hindi naman nakilala. Oo, Diba? hindi sumikat. Oo. Nalaos siya lang bigla. Di ba may mga nalalaos na hindi naman sumikat? Correct. Hindi mo nga pwedeng sabihin na nalaos yan. Parang malalaos yan, hindi naman nakilala. Oo, tama. Mas Oo, masakit diba? naman. Kasi samantala si Liza talagang pinagkaguluhan din yan, di ba? Lalo na sa ABS-CBN nung sunod-sunod yung mga teleserye niya, tsaka yung mga pelikula niya, pero tignan mo. Ang Nagmadali. Oo, May naghihintay na taxi. Ay, kasi siyempre, sabi niya siguro nandito siguro yung aking dream come true, di ba? Andito yung akin. Andito yung dream come true. Oo. Saan ba daw yan? Kaya pumunta siya ng Amerika, huwag po, baka maano niya yung kanyang pangarap. So lahat tayo nanghihinayang, napakarami nanghihinayang, maling desisyon, mali ang timing, sayang nakasikatan, nauwi sa wala. Sayang si Liza. Sayang. Oo. Hinahanap, sa pagdating pa naman sa mga pagtitipo ng mga artista, laging siyang una nating hinahanap. Ay, syempre. Na pati mga kapwa niya artista, lagi siyang, nasa na kaya yung ang ganda na, di ba? Ay, lagi siyang ngayon, wala na. Maganda kasi. Kaya lang yung pagmamadali, nasa timing yan eh. Pag iyo-iyo, pag hindi. Iniisip Diba? ko, paano kasi nag-decision na. Sayang. Oo. Ang dami niyang panghihinayangan. At kapag dumating yung pagkakataon na naghahanap na siya, nung dati niyang naabot, yun ang pinaka-nakakalungkot, no? Alam mo siya din naghahanap ng kalausan niya eh. Hinahanap niya yung pagkalaos niya eh. Mas masakit naman Sabi yun. niya, wala namang artista naghahanap ng laos, pagkalaos. Ay siya, si Liza. Kasi, Ang tapang nito. kasi lumipat siya eh, di ba? Ay, una-una, di ba, nung lumipat nga siya doon kay James, kini-question nga siya. Na itutulong ba sa'yo yun? O, di ba? Ay, karir nga niya dito. Oo, Di yung ba karir iayos? nga dito ng aktor na yan, hindi nga sumikat ba siya dito? Hindi naman sa sumikat dito, tapos magpapahawak pa sa doon. Di ibig sabihin, pareho sila talagang... Ikaw ang humana. Ay, ganito lang yan. Kapag nakaranas na siya ng hirap na naman at wala na siyang madukot na pera, maiisip Totoo niya. yan. Totoo yan. Oo. Yung wala ang hinahanap natin. Yung dati na meron ka, biglang nawala, at naramdaman mo ng kinakapos ka, dun niya maaalala ang nakaraan. Ayan. Sayang, di ba? Ay, nako. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Nako, puro po international supporters ang ating babatiin ngayon. Si Nestor Cabarrus and family ng Milpitas, USA. Salamat po. Si Verlin Lynn Aguirre Magante ng Palmdale, California. Thank you. Catherine Amos, ang reyna ng Sydney. Salamat sa pagmamahal. At Let Kokabo, thank you. At syempre, ang ating kaibigan mula sa LA, Geoffrey Lapus Jimenez. Siya po ang CEO ng ginaganap na Miss Filipina International na ang coronation po ay gaganapin na sa August 5 sa napakasosyal na Beverly Hilton sa LA. Wow! Sobra! Job! Congratulations! Ang mga mayayaman talaga walang magawa sa pera. Ay, No. Basta maging masaya lang talaga. Oo. Miss Filipina International. Okay, sino ang magbabato? Hindi, siyempre, yung subject natin ngayon, ito siya ay isang female singer. Female singer. Ito siya, sumikat dito sa Pilipinas talaga. Talagang nung panahon niya, talagang yung mga album niya, mga plaka niya, talagang nag-gold, di ba? Kaya, platinum. Kasi, di ba, talagang hanggang probinsya, talagang siya ang nung panahon pa ng jukebox sa siya talagang pinapatugtog ang mga awitin niya. Oo. Ngayon, Pero ito na, di syempre, ikaw, pag sumikat ka dito sa Pilipinas, syempre, yung mga producer na sa ibang bansa, nakatingin yan dito eh. Kasi syempre, lalo na yung mga Filipino community, di ba? Gusto din nila makita yung mga artista. Kaya, nagpupundo sila at ini-invite nila yung mga artista dito. nagsushow.
Oo, para mag-show doon sa ibang bansa. Ngayon, ito na. Siyempre, ginawa siya. Siyempre, sayang din yun, di ba? Pagka nandun ka na kasi sa Amerika, di ba, mayroon yung sinatawag na bukod doon sa kinuha kang show dito na kinuha ka doon sa producer, kailangan mayroon kayong mga side show. Mga side show. Mga side show para siyempre sayang. May mga imbitasyon. Oo, sayang. Sayang naman kung di mo Sayang pagbibigyan. Kasi nandun ka na rin lang. May TF yun. Oo, kung bibigyan Okay. ka ba naman ng $1,000, di ba? O mga $500. Dalawang kanta lang yun. lang yun. Okay. Oo, So, ano ito nangyari? na ang nangyari. Di siyempre, dahil siya, pagod siya eh. Walang tulog. Walang tulog siya kasi siyempre ang dami niyang show eh. Ngayon, inimbitahan siya doon sa isang side show. Na kung pwede, pumunta naman sa doon kasi hinahanap ka, marami ka doon na tagahanga sa'yo. Kung pwede, kumanta ka naman doon. Di siyempre siya, sabi niya, sige, sayang din yung TF na yan, no? Diba? Eh, pag uwi ko ng Pilipinas, diba, malaki din yung value niyan. 55, Oo, ang diba? palitan. Pambaon at saka pambili ko rin yan ng mga pasalus. Bigyan ka ng $2,000. Oo. 110,000 pesos. Ay, Hindi na oo. M yun. Siyempre, Oo. pero ito na, ang female singer na ito, siyempre hindi. Bali wala lang sa kanya dahil akala niya siguro kaya niya pa. Kasi siyempre, energetic ako eh. Medyo diba? may edad na to, Medyo may edad na siya. Pero siyempre, ang feeling niya kasi parang energetic pa rin siya. Okay. Kaya niya kahit wala siyang tulog, kahit pagod siya, okay lang. Dito na ngayon, di siyempre, pinakilala na, sumampa na siya ngayon sa stage. Di ba? Pag sampa niya, kumanta na siya. Pagkanta niya ngayon doon, medyo, siyempre, pagka wala kang tulog kasi, Oo. kung minsan kasi Nakakakita ka ng stars. Oo, nahihilo ka. Yung hindi ka naman maano, pero nahihilo ka lang kasi wala kang pahinga eh. Kung ito na, habang kumakanta siya doon, bigla na lang siyang parang na ano matawag doon, nahihilo. At saka parang umano na rin siya doon sa isang tabi. Oo. Parang, Pero hindi naman siya hinimatay. ay, hindi siya hinimatay kasi iba yun eh. Pagkapagod ka kasi at saka wala kang tulog, yung parang nahihilo, kailangan magpahinga ka lang ng konti. So, naupo siya doon sa Naupo siya entablado. doon sa isang tabi. Doon sa may gilid ng stage, di ba? Pag upo niya ngayon doon, di ba? Siyempre, yung mga yung nag-invite sa kanya, talagang Akyatan. akyatan. At saka siyempre, ano nangyari yun? Nangyari ba? Di siyempre, tapos, siyempre, pag ang isang tao nahihilo o parang naano na siya, siyempre, papaypayan, di ba? Yun siya, Hawak-hawakan ng kamay. hilit-hulutin pa, what happened? What happened to you? Why? Di ba? Mga ganyan, siyempre, Amerika yun eh. Kaya English yung mga sinasabi doon, di ba? Why? Di ba? Siguro, nung naano na siya, siguro na pisil-pisil na yung mga ugat-ugat niya. Nakapagpahinga Oo, na. nakapagpahinga na ng konti. Simple ganun naman pagpagod tayo. Di ba sabi nga 15 minutes o mga 10 minutes ang pahinga, okay na. Ito na ngayon. Nung nakapagpahinga na siya, nahimasmasan siya. Biglang siya tumayo. At bumalik doon ulit sa stage. Umakyat na naman sa Umakyat na entablado. naman sa entablado. At kumanta. Kasi ang isip niya, pag hindi niya ituloy, baka hindi siya babayaran. Baka hindi ibigay ang talent yung fee niya. talent fee niya, hindi ibigay Oo. ng kanyang nag-invite sa kanya. Oo. Grabe naman So, pala ito. nung mahilo siya at nahimasmasan, umakyat uli siya sa Umakyat ulit entablado. sa entablado. Kumanta na naman siya ng Kumanta dalawa. na naman siya. Itinuloy niya talaga yung kung ano yung pinangako niya doon sa nag-invite sa kanya. Itinuloy niya yun. Professional. Oo. Iba. Grabe naman ang gipit niya. Hindi. Ay, hindi naman siya gipit. Hindi. Professional siya. Professional talaga siya. Pero kasi di ba pag ikaw di ko na kailangan ng ano nyo, di ko Di na ba kailangan kapag ng ka value. professional singer ka, ayaw mong may Ma- masabi yung audience mo. sa bagay. Tsaka gustong-gusto niya talagang kumanta. Ang mali lang niya, hindi niya nasukat yung katawan niya. Ala pala siyang tulog. Mali. Walang Kasi pahinga. ang iniisip niya kasi parang kaya niya at ang energetic naman ako eh. Di ba? Oo. Sabi ang kayang-kaya ko naman yan. Di siyempre ang ginawa niya ngayon, talagang siyempre kailangan pag nung may masmasan, takbo siya ulit doon, akyat sa The itabi. show. Ano yung kinanta niya? Tuloy, sabi niya, kasi alam mo The sa show artist, must go on. sa artista kasi, may ano naman yan sabihin, the show must go on. Sabi daw niya, pasensya na po kayo, Oo. pero itutuloy ko pa rin po ang show na ito. Oo. Ano yung kinanta Pero niya? bukod doon sa pagka-professional niya, pero ang ano talaga, ang iniisip niya doon, talagang ang talent fee niya. Baka hindi ibigay. Sayang din na $2,000. At naisip niya pa yun sa kabila ng kanyang Na nagtutwinkle-twinkle Oo. na. Nakakita Diba? na siya ng mga estrella, di ba? Oh, ano muna yung kinanta Ang niya? kinanta niya nito ito siguro baka para mahulaan niya, ito yung kinanta. Marami nang winasak na tahanan. Sintonado ka. Sintonado ako. Okay. Kairami ng winasak na tahanan,
Kay rami ng puso ang sinugatan. Kay rami ng... Ituloy mo! Kay rami na... Sinugatan! O tukso! Siya pala yun! Siya yun! Diyos ko naman. Eva Eugenio! Ano nangyari? Buti hindi kayo Nahihilo nimatay. lang ako. Hindi naman. Medyo nahilo-hilo lang. Mga Ano? yan, mo. Nahihilo na ako. Ah. Naramdaman ko. Eh kasi 3 gabi wala kang tulog. Bakit naman kasi? Hindi naman. Insomnia. Charot! Oh, tapos, ano yung kinanta mo nung umakyat ka ulit? Gulong ng palad. Paano ba yun yung gulong ng palad? Kung minsan ang takbo ng buhay mo. Ganon. Pagdurusan ito'y walang hanggan. Okay. Huwag kang manimdim ang buhay ay gulong ng palad. Gulong ng palad. Ano pa isa, Eva? Yun, Ano kinanta mo? isa. Dalawa yun eh. Atukso. Okay. Kasi Kay kinal- Rami nang. Kay Rami ng. Winasak na takanan. Kay Rami ng. Ulit. Pusong sinugatan. Kay Rami ng. Pusong sinugatan. Bakit ulit-ulit yung puso? O, tukso. Kantay mo, Eva. Lapitan mo ako. Thank you so much, Eva Eugenio. Siya yun. Siya pala Pero yun. alam mo, ang nakakatuwa kay Eva, ikinuwento pa niya. Oo. Sabi niya, kapatid, nagpapalakpakan, nagsisigawan. Kasi yung audience niya, yung umalis dito na kasikatan ng jukebox. Ay, oo. At saka na yung sa Yun. sarili niya talagang tinatawanan niya na lang yung personal niya. Kasi naman, pagod ka na nga, diniretso mo pa, Eva, ayan tuloy. Kaso pag nasa Amerika ka kasi, meron kang tinanggap na 3 shows, may darating, may side shows. May side Kahit sa shows, Canada, oo. uso yan eh. Oo. May mga restaurants na, baka pwede ka naman kumanta sa amin kahit 4 lang. Oo, Ay, tapos oo. ito yung presyo, di ka pa ba? Oo. Sayang din Sayang, yun, di ba? oo. Pero ang mali lang nun, kasi talagang pagod na siya. Oo. Pero Hindi. tinapos niya yung show kasi baka hindi ibigay yung TF niya. Yun, doon siya nag-alala. Hindi siya nag-alala sa kalusugan niya. Doon sa TF niya. Ay, nako. Kahit naman wala siyang show doon, buhay na buhay Ay, siya. oo. Kay Joffrey Lapus, Mahin na. di ba naman? Oo. Kay Jeffrey Lapus Jimenez, buhay na siya. Ay, nako. Ano ba ang dapat nating gawin? Mag-subscribe na po kayo para alam po ninyo ang mga kwentuhan dito at pakisama na rin po yung Romel Chica Network. Congratulations. Salamat po. At Syempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification para makatanggap kayo ng mga bagong upload ng Showbiz Now na. At syempre po mga kachika, meron po kaming request. Please, Don't skip! At pakisama nyo na rin po sa inyong puso ang Showbiz Now na official. Yan po ang aming TikTok. Atin po ito. Kaya tangkilikin nyo rin po tulad ng ating programang ito. Kaya hanggang sa susunod pong muli. Maraming salamat sa pagsalo nyo sa amin. Ito po ang Showbiz Now na! maraming salamat po. Kay Rami Thank ng you. Winasak na tahanan. Winasak na tahanan.